Sundan natin ang ating mga Bibles sa book of Matthew, chapter 4. Brother Dave, ilagay ko verse. Matthew chapter 4, verse 4. Very common itong verse na ito, no? Nakaka-memorize. Hindi ko common. Hindi nyo alam. Man shall not live by bread alone. Yeah, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yun nangangahulugan na marami kang bread, marami kang pagkain, meron ka ng meaningful na buhay. Maaaring marami kang ikinabubuhay, marami kang pera, pero sa namang buhay na walang kabuhay-buhay. Walang meaning, kaya maraming mayaman nagpapakamatay. In fact, kukumpara natin yung ano palang bansa ang suicide capital nyo? Pinakamaraming suicide. Japan, maunlad na bansa, no? Pero marami nagpapakamatay. Pero parang matalo sila ng India. Merong lugar sa India na daming nagpapakamatay. Nalimutan ko yung pangalan, no? But there's a place in India na napakataas ng suicide rate. Hindi nila matanggap yung mga mistakes. Hindi na-tolerant sila sa hindi sila marunong magdala ng problema, stress. So the quick solution to parang si Robin Williams, sabi niya, suicide is a permanent solution. Permanent, siyempre, pakay ka na. A permanent solution to a temporary problem. At least may permanent solution na, no? Pakay ka na. So, hindi nakakahulugan na marami kang bread, meron ka talaga buhay na masasabing ayos sa buhay, no? Hindi lahat ay nakukuha sa dami ng pera o dami ng makakain. Kundi ang magbibigay ng tunay na kahuluhan sa buhay ng tao, yan, salita ng Panginoon. So, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So tonight, we will be talking about the Word of God. Sa pong verse ang ating babasahin, ito po ay familiar, no? Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. So, kaluluwa natin ang usapan dito kasi bakit mas matalas ka sa taba? Kung taba ang pag-uusapan, siguro pinakamatalas na yung sa gamit ng mga samurai, no? Yung gamit ng mga samurai warriors, tawag nila yung katana. Alam niyo yung katana, kaya matalas sa matalas yan. Panood niyo ba yung Ghost niya, no? Demi Moore, tsaka ni Patrick Swayze ba yun? Yung samurai doon, di ba? May katana. Pag nalaglag, totoo yun. Nalaglag yung tela, paglaglag sa sword. Nahihiwa na walang pwersa ginagawa. Nalaglag lang, yung bigat lang yan. Ganon siya katalas. Kaka-fold ng kaka-fold ng metal, yung siya tumitibay. Two-layered yan Yung soft sword nasa gitna, pero yung hard sword, yung nasa labas. Coating sa labas, yung hindi nakamabigas. So, na-perfect nila yung pag-temper, bakal. At sabi ng Bible, no? Ang salita ng Diyos, mas matalas pa kaysa sa double-bladed na espada. Kasi espada, ayaw mong i-slash ang tao, ayaw mong i-chop-chop ang tao, i-slash. Pero pagdating sa kaluluwa, anong weapon ang pwede sa kaluluwa? Diba? Pwede mong tagkarin ng tao, pwede mong ratratin ng armalite, ng machine gun. O sige, kaluluwa. Paano mo sasalingin ng kaluluwa? Pero salita ng Diyos, kayang saktan ang kaluluwa. Diba? Ang salita ng Diyos, kayang i-criticize, kayang i-scrutinize.
Maaantig ka pagkasalitaan ng Diyos ang pinag-uusapan. Kaluluwa mo kaluluwa mo pinupuntirin niya. Sinasabi rito na it is a discerner of the thoughts and intents. Actually, it means it is a critic. Hindi ko tayo dapat na nag-criticize the Word of God. Dapat ang posture natin sa Word of God is willing tayo na ma-criticize. Kasi ang Bible, hindi ka naman babalayin ang Bible eh. Ang mali, sabihin sa'yo mali. Hindi ka kaya ng tao na nanginginig ka, nangingilag pang magsalita sa kapwa eh. Nangingilag eh. Baga, nangingilag pang magsalita sa kapwa ang bitsa. Pero salita ng Diyos, hindi ka sasantuhin yan. No? Ang mali, sasabihin niya sa'yo mali. At ang puti, ang itim. It is a critic of the thoughts and intents of the heart. For the Word of God is quick or alive, and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner or critic of the thoughts and intents of the heart. Ito yung magsasabi sa mga laman ng isip natin, kung makasalanan, yung mga iniisip mo. O punong-puno ka ng evil thoughts, wicked thoughts. Ang Biblia masabihin na sa iya, mali yan. Okay? So the Word of God, alam niyo po what makes us different? We who belong to the mainline Christianity, ang kaibahan natin sa ibang religions of this world. Maraming religions sa mga ito eh. Religion ng mga Buddhist, Taoist, Buddhist. Maraming religion, Confucianism, Mohammedanism, Islam. Pero ang kaibahan natin, tayo mga Kristiyano, meron tayong kiniklaim na absolute. We claim to be absolute truth. And that absolute truth comes from the Bible. Kiniklaim natin na meron tayong Word of God. Yan ang kaibahan sa atin. Sila, teaching lamang ni Muhammad, teaching ni Buddha, teaching ni Confucius. Tayo, ang claim natin, tayo, ang Diyos mismo ang nagsalita. Hindi lang propeta ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsalita. It is the very word of God. At napakahalaga na meron tayong working knowledge of the Bible. Medyo ma-idea ka po ng Bible kasi it will help us a lot in our growth. Kasi ang Word of God, ito mag-govern sa lahat. Sa lahat ng detalye ng buhay natin. Kasi ang buhay natin, napakaraming detalye yan eh. Hindi lang naman ang Word of God tungkol sa kaligtasan eh. Alam niyo po ba na pati pamumuhay natin sa araw-araw, pinakikialaman ng Bible? I-regulate ng Bible. Kung ano tamang paglakad sa isang Kristiyano. Kung anong tamang iniisip, tamang ginagawa, tamang pinagpapasyahan, tamang opinion, tamang judgment sa mga bagay-bagay, tamang pananaw, Word of God na nagsasabi sa atin kung anong tama. So it regulates our life. And the more that we conform to it, the more that our lives are blessed. Kasi nakaka-conform ka nakakasunod ka Kumukonforme yung buhay mo sa itinakda ng Bible The more naman tayo na lumalayo, magkakaloko-loko buhay natin. Kasi lumalayo ka sa di ba? Subukan nyo, yung release ng tren. Kahit anong bigat, kahit anong laki ng tren. Walang problema, takbo, di ba? Bakit? Sumusunod lang sa direksyon ng release, di ba? Kahit anong bigat niya, sumusunod lang siya sa direksyon ng release. Subukan yung bumalakbang. At kung iba, hindi, bale-balentong yan. Pero din yung pumasok ka sa isang tunnel, o hagis ka sa isang object, pagka paayon ka, talagang maganda yung flow, pero i-ano mo yan, i-iba mo ng direksyon, i-kalso-kalso yan, di ba? Hirap na hirap yan, hindi friction yan. Ganun po umuwi natin. Sumunod ka lang sa sinabi ng Bible, isang takbo mo Walang problema. Kaya po tayo nagkakaproblema, dahil kapag nagde-debate tayo, pagka medyo lumilihis tayo sa mga panuntunan ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, Biblia, hindi lang ito kaligtasan. Kaligtasan ang pamanahing mensahe, pero it doesn't mean ang Bible tahimik when it comes to other aspects of our lives.
But the Bible is also clear, ano mga dapat gawin ng isang tao, isang anak ng Diyos, lalo na sa bawat detalye ng ating buhay. Maraming detalye ng buhay natin, di ba? Buhay pag-asawa, buhay pagpapamilya, buhay paano maging anak, paano maging empleyado, paano maging Kristiyano, paano maging miyembro, paano maging isang mamamayan sa isang bansa, paano maging kaibigan, paano maging negosyante, paano maging isang mamangalakal, paano pag-handle ng ating finances, paano pag-handle ng oras. No? Ang Bible malinaw. Malinaw ang mga instructions, malinaw ang mga panuntunan. So there is a need for every Christian to somehow have a working knowledge of the Bible. Magkaroon tayo ng basic knowledge of the Bible. Meron kang bird's eye view. Anong Bible? Yan ang magandang pagsisimula sa mag-aaral sa salita. Meron yung ano eh. Yung you engage into something na wala ka man lang ka-idea. No? Maganda meron ka muna ano eh, parang overall picture, panoramic view, anong pinapasok mo, o anong tinatawarin mo. Kaya yung mga libro yan eh. Ako po, bago magbasa ng isang libro, ang muna kong binabasa yung libro. Di ba? Arang sa VHS ng araw, bago ako muna ng VHS, titignan ko muna yung likod, tungkol ba sa atin? Kaysa yung dumampot ka lang, sinasak mo, wala kang ka-idea, ano yung adventure ba yan, drama, ganun din yung libro. Sa buhay, ganun din, ano? Ang Biblia, ganun din. Pag gumawa ka ng Biblia, saan ang Biblia? Ano ba ito? Yan. So, magkaroon ka ng basic knowledge of the Bible. Okay? Now, here are some basic facts, ano? Basic facts of the Bible. Human authors wrote each word of the Bible by inspiration. Every word, no? Every word is what? Inspired. 1 Timothy 3:16. About 1 Timothy or 2 Timothy? So, wala kang ano dyan, wala kang itatapon dyan. Wala in, tsaka amen. In ng Genesis, up to the amen of Revelation 22. Ano? And every word in between, lahat yan inspired. Pero magtanong paano yung mga salitang binigkas ni Satanas? Inspired ba yun? Natural. Kinote lang naman yung mga, sinulat lang naman yung mga direct quotation ng mga tao ito eh. But it doesn't mean na pinopromote yung kanilang sinabi. Kumbaga, inuulit lang naman ng Bible yung pagkakabigkas nila sa Satanas eh. Pero hindi naman ine-endorso, di ba? Ine-endorso man ng Bible na totoo ang sinasabi ni Satanas. Inulit lang naman ng Bible kung anong sinabi niya. Di ba? So, every word is inspired. According to 2 Timothy 3:16. And ang belief natin sa inspiration is what? Verbal and plenary. Pangkalahatan, lahatan, at word for word, every word of the Bible is inspired. Ano yung sabihin ng inspired? Ang pagkakasulat mo dito, mga kapatid, ang mga sumulat ay under sa influensya ng banal na Espiritu. It means these people, while they are writing, they are under the inspiration or influence of the Holy Spirit. Kaya, ang inspiration naman, hindi naman ito yung tao na susulat, wala siya sa sarili. Hindi. Nasa wisyo siya. Kapag ni Pablo, sumulat siya ng liham kay Timoteo. Sabi niya, Timoteo, madali ka. Pero habang sinusulat ni Paul, yung kanyang liham kay Timoteo, hindi niya alam na under siya ng inspiration. Hindi niya alam na ini-influensyan siya ng banal na Espiritu. Kaya napaka-mysterious na proseso. Bakit? Yung pagkatao ng tao, hindi nawala. Kasi kung alam lahat ng Bible, dictation, di ba? Pero mga parts ng Bible, dictated. Mukha ng mga sulat ni Jeremias o ni Moises. Thus saith the Lord. Di ba? Right. Sulat mo. Ito ang sabi ng Panginoon, isulat mo. May mga portion sa Bible, dinikta. Pero kung lahat dinikta, sana isa lang ang style, correct? Isa lang dapat ang estilo. Kaninong estilo? Di sa estilo ng Diyos, yung nagdidikta, style niya ang lalabas. Pero makikita nyo, ilan ang sumulat ng Bible?
written by about 40 writers. Ayun, kung isa lang naman nagdikta ng isusulat niya, sana isa lang isa. Pero nangyari, yung style ni Solomon, iba sa style ni David. Style ni Solomon, iba sa style ni Apostle Paul. Yung estilo ni James sa pagsusulat, estilo niya. Ano yung estilo niya? Style ni Juan, iba sa estilo ni Moses. Kasi yung style ng tao, o yung personalidad ng tao, mababanaag mo sa, sa sulat. Mahalata mo sa sumusulat na, aral ito. Bakit? Abogado pala ito Doktor na abogado pa sa Apostle Paul. Ngayon, sulat ni James, kakaiba ito, napaka-practical. Si Santiago, si Santiago, hindi naman masyadong malaliman sa kanyang pag-aaral, pero napaka-practical. Napaka-practical ng kanyang mga atake, di ba? Hindi siya more on theoretical. Yung mga malalalim ang pinag-aralan, yan ang mahilig sa mga malalim na isipan, di ba? Pero yung mga hindi masyadong malalim sa pag-aaral, yan naman ang ma-practical. Kumbaga, gawin na agad. Huwag nang isip-isip, gawin agad, sa gawa, makita sa gawa. Ang pananampalatayang walang gawa, patay. Pero si Pablo, matindi naman ang analysis niya pagdating sa pananampalataya. Analytical siya. So, yung mga estilo ng tao hindi nawala. Yun ang inspiration. Yung human element hindi nawala. At the same time, habang sinusulat ng tao ang laman ng kanyang puso, hindi niya alam, under din siya ng Holy Spirit. Kaya, so much so, na yung kanilang mga sinusulat ay free from error. Bakit free from error? They are writing those things, the things that they wrote, under the influence of the Holy Spirit. And that is what we mean by inspiration. Verbal and plenary inspiration. Another basic fact, 2 Peter 1:21. 2 Peter 1:21. It is not by the will of man. Ang Biblia ay hindi yan sa kalooban ng tao. Hindi yan nagmula sa tao. The Bible is not by the will of man. Sabi ng 2 Peter 1:21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. Tingnan natin, Tama ba yung sinasabi ng verse? Meron bang sinabi niya na no part of the Bible is of any private interpretation? Yun, sama niya na yan. 2 Peter 1:20. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. It's been a private interpretation, a private origin. Hindi nag-originate lamang sa tao. So it is not by the will of man. It is by the will of God. Another basic fact is that mentioned in Matthew 24:35. Ano sabi ng Matthew 24:35? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So the word of God will not pass away. Magugunaw ang langit, magugunaw ang lupa. Pero ang salita ng Diyos, walang mawawala niya. Walang hindi matutupad. Amen? Pero yun kung mga pinangako ng Diyos, hindi pala mangyayari. Nagtiwala tayo pala, hindi pala gagawin. Kung buhay natin, itinuro natin, pinangalan natin, pinanghawakan natin na in my Father's house are many mansions. Sabihin ng Diyos, ay, joke lang yun. Wala kayo. Joke lang yun Sabi ng Bible, lumipas na langit, universe. Lumipas na lupa, pero ang mga salita ko ay hindi lumipas. Hindi yan magmamali. It will come to pass. Everything will come to pass. Lahat mangyayari, lahat magaganap. 1 Corinthians 2:12.
It is what? Superior. Superior than any human philosophy. It is superior than any human philosophy. Bakit? Ang salita ng Panginoon, sabi ni 1 Corinthians 2:12-13, hindi nanggaling sa wisdom ng tao. Hindi lamang yung wisdom ng tao. Wala man ng tao, meron din meron din mga wisdom ng ibang tao eh. Ang mga halimbawa na kung may sinukso, ay maduloko. Di ba? Wisdom yan. Pero kahit tinago, hindi meron kang mariretrieve. Pag kailangan mo na, tinago ka eh. So natuturo yan ang pagiging masino, info for the future, so that when the time of need comes, you have something to use. Pero yung dumating ang pera, pagkadating inubos mo rin kaagad, kung ka mag-aanap bukas, wala. Inubos mo na yan. Pero kung inubos mo lang ang 1/3 o kalahati, at yung bagay tinago mo, for next use, meron pa. Diba? Ano pa? Mga mawisdom na mga kataga, mga Pilipino. At tumatakbo ng patulin, kung matinig ay natural. Siyempre, pag tumatakbo ka, iba na yung bigat mo. Una, pag tumatakbo, malalaki yung stride, at medyo mataas na yung lukso mo, kaya yung bigat mo, mas mabigat na. Nahalap tayo pagka yung may bakas ka sa lupa, mas malalim ang bakas eh, di ba? Pag naglalakad na isang tao, bumabakas din yan, pero mahalata mo pag ang tao tumakbo na. Dahil yung normal na pacing sa paglalakad, biglang lumalaki pag tumatakbo na, saka lumalalim yung yung dent, lumalalim na yung bakas niya sa lupa. Tumatakbo na yun. Ayun, bakit? Kung matinig ay malalim, siyempre, mabigat na eh. Mataas na yung lukso mo, kaya pagbagsak mo, talagang baon na baon. Kung naglalakad ka lang, tumusok sa tsinelas mo, agad mong nararamdaman sa naglalakad ka lang naman. Iangat, nakakareact ka agad, di ba? Pinag-iisipan mo ba yun kung iangat mo? Hindi na, di ba? Yung instinct mo of self-preservation ng tulid, pagkakagat din sa ilalim ng paa, gumagana ka, ay! Hindi ka agad na titinik. Pero kung tumatakbo ka, sige nga, re-react ka ba agad? Talaga, salong-salong mo. Kung isang inch yan ng concrete nail na kinakalawa, baon na baon talaga. Kaya kung matinig ay nanalig. Anong ibig sabihin ng word of wisdom na yan? Yung mga nagmamadali, hindi masyadong pinag-iisipan ng mga desisyon, no? Tira lang ng tira. Pag bumakfire naman yung mga ginawa nila, matindi rin, di ba? Matindi pag bumakfire. Hindi masyadong pinag-isipan eh. Tira na lang ang tira, di ba? Kaya kung matinig ay malalim. Ngayon, bagaman maraming tao, matitindi ang wisdom, pero walang sinabi ko dati sa wisdom ng Bible. Wala tatalo sa wisdom ng salita ng Panginoon. Sabi mo, wisdom ng Diyos yan. Sabi mo, yung wisdom ng Panginoon. Pag sinambal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Ang wisdom ng tao, maiisip ko yun. Pag binato ka ng bato, ang wisdom ng Bible, nagsasabi na, patayin mo rin, pero hindi yung batong buhay. Tinapay. Pero huwag yung Sputnik, ha? Huwag tinapay na Sputnik, yung matigas, nakapagpuro mo. Bakit sabi ng Bible? Kapag ang ginaganti mo sa masama, kabutihan, ano nangyayari? Sabi ng Book of Romans. According to the Book of Romans, when you return good for evil, what happens? You are like what? Heaping coals of fire. Para kung mo siya nilalagay ng bunto ng baga sa kanyang ulo. Yung tao, eventually, nagiging friend din na sa'yo. Mas maganda yun, di ba? Yung tao hindi mo na-conquer dahil ginamitan mo ng mas matinding violence or force. Na-conquer mo siya in the sense na you made him your friend. Mas maganda lang yun.
Kaysa yung tumigil lang siya dahil na-dominate mo. Na-dominate mo by greater violence or by intimidation. Pero ano yun? Unstable yun. Pagka naka-check mo yan, baka try mo rin talaga sa likod eh. Pero kung naging kaibigan mo yan, diba? Guardia mo kaya, magkakatalibod ka, di ba? Pero paano rin nangyayari yan? You return good for evil. Because when you do that, you're like heaping coals of fire on his head. Yan ba naisip ng tao? Hindi maisip ng tao yan. Kasi tao, nature ng tao eh. Return evil for evil. Eye for an eye, tooth for a tooth. Pero ang Bible, ang wisdom ng Bible, pag dinato ka, patay mo ng tinabay. Sinampal ka sa kanan, bigay mo kaliwa. Pag hinilingan ka, samahan siya maglakad ng isang milya, gawin mo ang dalawa. Hiningaan ka ng isang kutsaritang asin, gawin mo ng dalawang kutsarita. Humingi ng isang parte ng dalhin mo, bigay mo pati isa ka. Parating giving the extra mile. Extra mile. Hindi yung you stick to the letter. Sabi ko, isang kutsara lang. Huwag naman ganun. Kaya nang nahingi yan, dahil wala, nangangailangan. Huwag mo sabihin lang, isa lang naman, hindi mo. Pagtalo ka. Extra mile. Gawin mo ng dalawang kutsara. O ito na, baka bukas, hihingi ka pa. Sorry guys. May pakonsensya pa. Baka bukas, hihingi ka pa eh. Naman ganun. So, it is superior in wisdom than any human wisdom. Okay? Another basic fact is that the Bible is one book. Ano pa? It is what? 66 in 1. Bagaman isang aklat, pero in reality, ito buo ng 6. What else? Divided into 2 sections. Ano yung sections niya? Old Testament, 39, and the New Testament, how many? 27 books. Kaya kapag nire-review nito So what else? The Bible is what? Perfect. Bakit perfect? It is both inspired and preserved. Kasi kahit inspired ang Bible, kung hindi naman pin-reserve, wala rin Bible. Correct? Pagpalagay, meron kang hawak na inspired. Ang tanong, mababasa mo yun? Saan ba nasulat ang inspired Bible? Di ba inspired yung originally written, yung directly inspired na Bible, yung mismong sinulatan ng mga copywriters? Correct? Yan ang directly inspired. Kung walang preservation, mga kapatid, walang sincere inspiration, dahil kahit hawak mo yung inspired, hindi mo rin naman mababasa dahil archaic language na yun. Palagay natin, marunong nasulat sa Greek. Ito no, marunong bang bumasa ng Greek? Ngayon, ano kahalagaan ng preservation? Ang preservation, kahit nasasalin ang salita ng Diyos sa iba't ibang wika, dahil pinapreserve ng Panginoon, hindi pa rin nawawala ang salita ng Diyos dahil pinapreserve ng Diyos sa lahat ng henerasyon at sa kahit anumang salin ng kahit anumang lingwahe. Pinapreserve ng Diyos yan. Preserve. Ano talata? Psalm 12, verses 6 and 7. Thy word of God is pure. They're purer, purified 7 times. They are preserved forever. Ibig sabihin ng preservation, kahit sa panahon, dumating ang salita ng Diyos, kahit anong lingwahe pa ito may salin, dahil pinapreserve ng Diyos yan, ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, hindi mawawala. Salin man sa Tagalog, salin man sa Bisaya, masalin man sa Ilocano, masalin man sa Bicol, Tagalog o English, hindi pa rin nawawala ang salita ng Diyos. Dahil pinapreserve ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng preservation.
Alam niyo po, merong napakagandang pagtalakay sa Word of God, Psalm 119. Alam niyo ba yun? Ang Psalm 119, ilang verses lahat yan? Nakakaala. Alam mo? Psalm 119 is composed of how many verses? 176. Right? 176. Lahat ng verse dyan, ng 176 na yan, bawat verse dyan, binabanggit ang salita ng Diyos. Except 3. Read nyo, no? Psalm 119. Bawat verse, nandyan ang Word of God. Bawat verse. 3 verses lamang dyan sa Psalm 119. Assignment siya, anong 3 verses yun? Ang hindi nabanggit ng Word of God. Pero yung lahat ng verses dyan, maliban sa 3, the verse, din-mention ang Word of God. Sample. Sample lang natin. Psalm 119, Aleph. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law. In law of the Lord, Word of God yun. Ito tayo sa verse 9. Beth. Kasi itong Aleph, ano yan, alphabet ng Hebrew. Ngayon, lahat ng mga verses sa ilalim ng Beth, puro B ang simula. Ngayon, pag in English, iba-iba ng alam. Pero sa Hebrew, puro B yan. Pagdating mo ng, inumpisan mo sa Aleph, A, lahat ng verses dyan, yung 1 to 8 na yan, puro A ang simula niyan. Galing nga eh, ang pagkakagawa. Pagdating mo dito sa Gimel, verse 17, lahat yan, G ang simula. Itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verses. And so on so forth, hanggang matapos yung Hebrew alphabet. Ngayon, ang sinasabi ko, bawat verse, kahit saan nga tumingin dyan, lahat dyan, nandiyan ang Word of God, verse 32, I will run the way of thy commandments. Word of God pa rin yan. Skip tayo sa 145. I cried with my whole heart, hear me, O Lord, I will keep thy statutes. Statutes, Word of God na naman yan. Punta ka ng 176, I have gone astray like a lost sheep. Seek thy servant, for I do not forget thy commandments. Bawat verse, meron yung Word of God. Kaso nga lamang, dito sa Psalm 119, there are 8 terms for the Word of God. No? Sa 119, meron pong 8 terms na ginamit sa Word of God. Ano yun? 8 yun. Kaya pag nabasa nyo yan, Word of God pa rin tinutulog yan. So, ito yan. Law, testimony, statute, commandment, ano ba? Ways, precepts, ano ba? Judgments, the judgments of the Lord are ways. Ay, ano ba lang ways? Word. Kaya pag na-encounter yung mga terms na yan, isa lang ang tinuturo yan. Yung 8 terms na yan, all refer to the word of God. Okay? So yan ang 8 mga terminology na ginamit sa Word of God dito sa Psalm 119. Also, there are 8 things. The Word of God are 8 things to the believer. Ito na naman, another 8 things. Diba? The Word of God is what? 8 things to the believer. Brother Ray, huwag magaling na board member.
God's word is what? 8 things to the believer. Yan. Sa isang mananampalataya, ang salita ng Diyos ay 8 bagay. Number 1, Psalm 119 verse 9. Pakibasa mo. Yan. So, according to Psalm 119, the Word of God is 8 things to the believer. Ano yung 8 na yan? Psalm 119 verse 9. Number 2. Psalm 119 verse 14. Sige, kayo magsabi. Ayan. Number 3. Psalm 119 verse 24. Number 4. Psalm 119 verse 54. So, ang salita ng Panginoon ay 8 bagay sa isang mananampalataya. According to Psalm 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? Ano ba? By taking heed thereto according to thy word. So, it is for spiritual cleansing. Nakakalinis ang salita ng Diyos. Totoo naman, di ba? Pag tayo nagbabad sa salita ng Diyos, napipurify ang isip natin eh. Mga dumi ng utak natin. Mga dumi ng puso natin, mga dumi ng isip. Pagka na-expose sa preaching, diba? Na-expose, di ba? Nalalantad. Mali pala itong ganitong isip. Mali pala itong ganitong ang opinion. Mali pala mga ganitong pananaw. So when you are being exposed to the Word of God, ano nangyayari? Kakaroon na cleansing effect. The Word, wherewithal shall a young man cleanse his way. So it has a cleansing effect. Number 2, Psalm 119 verse 14, it is what? Wealth. And treasure, kayamanan. No? Yan ang tunay na kayamanan, hindi mananakaw. Sige nga, magnakaw ka ng idea. Magnakaw ka nga ng concept. Ang pera, mananakaw. Nasa bangko na nga, nananakaw ka eh. Diba, uso-uso ngayon yung tawag doon? ATM? Hindi, may ATM sila doon, skimming. May sila tinatawag na skimming device. Ay, tinatago mo yung kamay niyo, yung feed mo eh. Diba? May camera pa silang tinanim doon sa machine, ATM machine. Minsan, pinapatungan nila ng ibang keypad. Para pag alis mo, tutuklatin lang nila yung keypad, nandun mo yung marka ng PIN number mo. Pagtataka ka, ang laki ng withdrawal mo, hindi ka naman nag-withdraw. Nilipos ko na laman nito. Pag-check mo sa bangko, zero balance. Wala ka ng pera. Pala, withdraw mo na ng withdraw, hindi mo alam. Hindi nag-withdraw na pala siya. Nananakaw yan eh. Pero ang salita ng Diyos na nasa iyo, mananakaw ba yan? Pwede nga natin ipanakaw eh. Pwede mong i-share. Pero pag nasa iyo na, hindi na mawala. Pwede mo pang ibahagi. Di ba? At hindi kaya manan ang salita ng Panginoon. Diba? Nagbibigay ng lakas ng loob. Bumili ka nga ng tableta, magpalakas ng loob. Ang mga tao na attention, ang ginagawa, nagkakape, di ba? Lalo ka na nervyos. Di ba? Nagsisigarilyo para, di ba maraming abogado, mga change smoker pa rin. Stress, pressure. Kala nila, tanggal ng stress. Pagpalagay, tanggal ng stress nila, ibaga nila. Na-stress. Ang baga nila na-stress. Diba? Pero ang salita ng Panginoon, ano yan eh? Kayamanan niya. Kayamanan hindi mawawala. Pag nasa yun na yan,
Hindi talaga mapangahawakan mo na yan. Pangatlo, according to Psalm 119 verse 24, tingnan natin, 24. Psalm 119, 24. Thy testimonies also are my delight and my counselors. Ano magsisilbing ko? It becomes your friend and becomes your companion. Meron kang kaibigan, yan ang tagapayo mo eh. Meron kang kasama. Ano? Sabi mo, kahit hindi mo ka parating kasama si Madam Auring. Meron ka naman tagapayo. Nakakatakot nga yung mga nagpapayo sa atin, di ba? Gumagamit ng tarot card. Magbabasa ng guhit sa palad. Binabasa yung mga star formation. Ano bang buwan ngayon? Anong pecha ng buwan? Ayon sa yung bituin. Alam nyo, napakasimple lang pag-isipan ng mga manghuhula na yan, di ba? Kung talagang tunay yung mga manghuhula na yan, dapat hindi na sila nanguhula. Dahil nagyamanan na yan, manghuhulaan na lang tatama sa loto. Kung magaling ka talaga manghula, saan mayaman ka na, hinulaan mo yung tatama sa loto. Dito ka kami dapat yan. Di ba? Huwag na sa loto, yung sa wedding na lang. Kung talagang tama, magaling ka manghula. Kung araw-araw kang tumataya, kahulaan mo dahil manghuhula ka. Dapat mayaman ka na. Ba't ka nanyan pa? Sa mahirap ka pa eh. Nag-aanap buhay ka sa panloloko sa tao. Papayuhan ka. Huwag ka maglalabas. Itong araw na ito, malapit ka sa aksidente. Pero ang salita ng Diyos, ano po? Nagsisilbing tagapayo, friend, companion, and counselor. According to verse 54, it is a song. A song to sing. Ito'y awitin natin. Verse 54. Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage. Bakit naawit-awit natin ang mga mensahe ng salita ng Diyos? Diba? Alam natin yung Psalm 119, the Lord is perfect. Naging awitin natin yan. Psalm 119, 103. It is what? Honey. What else? Sweets. Nagsisilbing ano po? Dessert. Kumbaga pampasarap ng buhay natin. Nakakadagdag saya sa buhay natin. Nagpapatamis sa ating buhay. 105. Psalm 198, 105. It is what? Light and lamp. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Verse 162. It is like a great spoil. Ano yung great spoil? Parang samsam. Baga sa bigmaan, pagka natalo mo kalaban mo, lahat ng mga kayamanan niya, yun ang spoil. Tawag. Hindi lamang yung panahon ng Biblia. Kahit sa mga modern wars, kapag na-conquer yung kalaban, yung mga namatay dyan, kanya-kanya na yung mga sundalo, kap-kap, kapag yung mga wallet, yung mga bulsa, singsing, relo, pati ngipin na ginto, binubunod siya. Talo na yan eh. Kumbaga, lahat ng makukuha mo, yun na yan. Ang tawag niya na spoil of war. So, ang salita ng Diyos ay parang ano po, great spoil. Parang nakakuha ng malaking samsam. Ang dami kayang blessing ng salita ng Panginoon. Verse 111, Psalm 119, 111. It's like what? Malaking pamana, heritage. Heritage. Heritage, pamana. Verse 111. Thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. Pero pa ako manibagong walo eh. Kasi nagkagabi na tayo. Walo-walo na.
Devotion, pito-pito, ito, walo-walo. Meron pang matitirang walo eh. Pero sa susunod na, ano na yun, magpakailanman na eh. Sabado pala yun. Sabado pala yun. So, the Word of God is 8 things to a believer. It is our spiritual cleansing. It has a cleansing effect. It is a wealth and treasure, friend and companion, or our counselor, a song to sing. Diba merong verse sa Ephesians, and let the Word of God rule in your heart. Kung sinasabi na singing in your heart, spiritual songs, singing melody in your hearts unto the Lord. So magandang ilaawit natin ang salita ng Diyos. And it is honey and sweet. Ito po yung nagpapatalis sa ating pamumuhay sa araw-araw. At nagsisilbing gabay. Yung ilaw, yan ang gumagabay sa'yo, parang akbang mo, nakakasiguro ka sa inaakbangan mo eh. Kasi pag hindi ka ginagabayan ang liwanag, yung mga akbang mo, hindi sigurado, di ba? Pero kung may flashlight ka, lahat ng akbang mo, sigurado. Kasi naiilawan. Ang salita ng Diyos, yan ang iilaw sa tatahakit mo kung tama ka o mali. Kaya hindi ka mangangapa. What else? Great spoil and heritage or pamana. So, sana po, pahalagahan natin ang salita ng Panginoon. Meron tayong 8 responsibilidad dyan. Anong responsibilidad yan? Basahin, sundin, at ipamahagi yan. Share natin sa iba. Basahin natin yan. Read it, study it, obey it, declare it. Declare natin yan. Huwag natin sarilinin ang salita ng Panginoon. Parang yung 4 na ketongin, ano? Sabi nila, kung dito lang tayo sa labas ng syudad, mag-aabang ng itatapon sa atin, patay tayo. Bakit? Nagugutom na yung Samaria, gutom. Sa paligiran ng kalaban, walang maghahali sa atin dito dahil gutom din sila. Eh kung pupunta naman tayo sa camp ng kalaban, pwede tayong patayin o pwede tayong buhayin nila. Eh kung dito, siguradong patay. Eh doon, pwede silang maawa at buhayin tayo, pero pwede rin mamatay. Doon na tayo, may chance. Punta sila doon. Pagdating nila doon sa camp ng mga Syrians, walang katao-tao. Pati mga kabayo nakatali ito. Sabihin, pumaripas ng takbo yung mga tao. At nadatnan nila roon, pagkarami-raming pagkain, mga damit, mga alahas, mga kayamanan, na iniwan na sa pagmamadali. Dahil nung gabi pa lang yun, nagpadala ang Diyos ng malakas na ugong ng mga kabayo. Akala ng mga Syrians, nagbayad ng Israel ng kayamanan sa ibang bansa para conquer sila. Kaya nagkaripasan sila ng takbo. Pero Diyos ang nagpadala ng ugong na yun. Ngayon, yung mga magkakaibigan ni Keto, nagpakasasa, kumain, nagpakabunda. Siguro, pulsera sila, wala dito, ganyan. Puro pulsera siya. Pati leeg, at nagbihis mayaman sila, at paupo sa krono. Kaya may sabi lang, mali itong ginagawa natin dito. Bundat tayo, nagpapakasasa, samantalang ang syudad, namamatay sa gutom. Ang maraming tao. Taray, pamalita natin. Ayun, nga ginawa nila. Yung 4 na magkakaibigan, may Keto, pinamalita sa Samaria. Wala nang kalaban. Lumabas kayo, tinignan kami. Ang pulsera sila, mula dito. Dati pulsera, dito lang. Sila hanggang taas. Pati leg nila, pati paa. Puro mga kayamanan. Maniwala kayo, tingnan nyo. Tama nyo suot namin. Merong pagkain doon. Pumunta na kayo. So, ganun sana ang gawin natin sa salita ng Diyos. Na-discovery natin na may kayamanan sa salita ng Diyos. Nagbibigay ligaya sa atin, nagbibigay sustansya sa buhay natin, nagbibigay ng awit, nagbibigay ng pamana, ng yaman, ng alis sa ating buhay. So, huwag natin sarilinin, no? Pamahagiin natin ang salita ng Diyos. Declare it. Yung Panginoon, go ye and teach all nations. Teach all nations. Okay, sabi tumayo. Brother Charles, it was the plan.
sa amin. Yes, I find Christ's testimony para kung may kaya ko para yung mga kumagin ko sa pag-iwalay patuloy na para sa tao. Salamat na lang sa panahon. Amen. Yan po.